Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa ating Attorney Enzo Bunyog. Napapanood po ninyo ako ngayon sa ating bagong YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog. Mayroon din po itong counterpart na Facebook or Meta page, ang Informador. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa aking Informador Meta or Facebook page, mag-follow na po kayo. Dito po, maganda dito kasi hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko dito. Tulad ngayon, 3 topics po ang i-discuss natin. Ito, ang unang topic na didiscuss natin, hmm, sabi ni Jimmy Bundok, isang leader ng PDP Laban, ha? Wag bakit daw hindi natin hayaan na testingin daw muna natin si Sara, ha? Kumbaga patalsikin na si PBBM, yung nahuhuling bahagi ng termino, si Sara na ang magtapos. O testingin na daw muna si Sara. Yung mga ayaw daw kay Sara, yung parang walang tiwala kay Sara, testingin daw para makita. Wow. Ha? Mamaya ang comment natin diyan. Ang pangalawang topic natin, si Greco Belica, siguro, kukunti yung tao doon na nagrally sa kanila sa EDSA People Power Monument, nananawagan sa mga kakamping sa Dilawan, kaya nagpapatulong kay Leni Robredo. Imbitado daw si Leni Robredo, sana daw pumunta doon. Siyempre, inaasahan niya, magbibitbit ng mga tao si Leni. Ha? Ano naman kaya? Pagbigyan naman kaya ni dating VP Leni yan? O sige, pag-usapan natin yan. O ito, last na topic natin. Uminhit. Mainit yung sitwasyon kahapon, unang araw ng rally ng mga DDS, doon sa PPM, sa People Power, nagka-tension yung mga DDS sa kapwa DDS eh. Si Celis na naman. Si Eric Celis na naman ang pinagmulan ng tensyon. Mamaya ikwento kung anong nangyari. O dito muna tayo. Sabi ni Jimmy Bundok, si Jimmy Bundok ay di ba ano yan eh, singer yan. Pero naging abogado rin. Ewan ko kung ilang take yan. Pero parang parang hindi abogado. Parang hindi abogado ang mga pinagsasabi, parang hindi pang abogado. Anyway, ano ito, si Jimmy Bundok, di ba kumandidato yan na senador? Kumandidatong senador sa ilalim ng PDP Laban. Akala niya mananalo na siya dahil lang singer siya, no? Na naging lawyer. hindi hindi pa naman siya mananalong senador. Inaasahan niya yung suporta ng mga DDS ay wala na rin eh. Hindi na rin ganoon kalakas ang mga DDS. Si Bato de la Rosa, nanalo naman yan dahil sa, siyempre, kilala na, dating PNP chief. Si Bongo, siyempre, dahil sa malasakit niya. Kumbaga, yung mga malasakit centers. Kaya yung pagiging Duterte ni Bongo, hindi yun yung tiningnan. Kumbaga, maano si Bongo. Kunwari sa kanya yung mga malasakit centers na yan kahit hindi naman. Kaya nakapandin lang sa tao. Ayan. Si Marcoleta, di siyempre yung iglesia, tapos siyempre ginamit ng iglesia yung clout, impluwensya nila para yung mga politiko dalhin si Marcoleta. Yun. Pero itong si Bundok, wala. Wala naman siyang hindi. Anyway, pangkumpleto lang yata ito sa line-up ng PDP Laban. So ngayon, dahil mainit nga yung issue, tinutulak nila na bumaba na daw si Marcos, mag-resign na si PBBM, sabi nila Jimmy Bundok, at ang nila ay ano daw ito, tawag diyan. Sabi ni Jimmy Bundok, ayan sa lahat ng hindi nagtitiwala kay VP Sara, bakit hindi nyo subukan? Kasi at least ito, 2.5 years na lang natitira. Pag hindi nyo nagustuhan, pag kinalaban nyo yan sa eleksyon, matatalo siya kung hindi matuwa ang taong bayan sa serbisyo niya. Kumbaga, ang sinasabi ni Jimmy Bundok, palitan na si PBBM, kaya lang yung mga wala daw tiwala kay Sara,
Ah, ano daw, payagan daw na testingin lang. Testingin yung 2.5 years na natitira. O, di pag tumakbo daw sa 2028 uli si Sara, di wag nang butuhan. Wow. Ha? Sino namang nagsabing sino namang nagsabing kailangan pang subukan? Subok na yan si Sara na corrupt. Ayaw nyo ng korupsyon. Ayaw nyo ng korupsyon. Sabi nyo, corrupt ang administrasyon ni PBBM at saka sila Romualdez. Ay ang ipapalit nyo, corrupt din o baka mas maging corrupt pa. Mali yung sinasabi ni Jimmy Bundok na ba't hindi daw muna subukan si Sara? Subok na yan. Bakit mo susubukan? Subok na. Pag Vice President pa nga lang, imagine nyo, yung 125 million na confidential funds, inubos in 11 days. Ay di ba ang tindi nun? Ubusin mo ang 125 million mong confidential funds sa 11 days. Ay ang tindi mo. Pag naging presidente ka, ubus talaga, said yung pera ng bayan. Baka mas malala pa sa mga nakikita natin ngayon, itong mga pinag-uusapang mali-malitang pera. Baka mas malala pa dyan. Kaya mali yung premise ni Jimmy Bundok. Ang sinasabi niya, bakit daw hindi muna subukan si Sara? Subok na nga, kaya ayaw nga ng tao eh. Maaaring ayaw na ng tao din sa mga nangyayari ngayon. Kaya lang ang problema, paaalisin mo si PBBM, papalit si Sara. Yun ang ng tao. Yun ang inaayawan ng tao eh. Tapos sasabihin ni Jamie Bundok, subukan daw muna. Subok na nga. Actually, mayor pa lang yan ng Davao at ang mga Duterte mismo, kilala ng korap sa Davao. Naging vice president, lalo rin naging corrupt. Tapos ngayon sasabihin mo, susubukan, subok na. Subok na mag-corrupt ang mga Duterte, lalo na si Sara. Kaya wala nang mali yung sinasabi mo, Jimmy Bundok na subukan daw muna. Uubusin niya ng pera ng bayan. Ngayon nga lang, Vice President, tingnan mo sa biyahe. Kailang biyahe na yan. Sabihin pang hindi naman lahat gastos ng bayan yon, pero yung mga security niya, yung mga staff niya, saka sino naman maniniwalang wala halos gastos niya ng pera ng bayan. Malaking bahagi niyan, tingnan mo yung pagwaldas niyan sa pera ng bayan sa mga biyahe niya. Ay di pag presidente na yan, ay di lalong grabe. Grabe na ang kanyang kapangyarihan. Noon nga pag-upo nila PBBM at saka nila Duterte, nila Sara noong June 2022, nung minana niya yung tirang budget ni Leni, naliitan siya. Kaya nakiusap sa kay PBBM, dagdagan pa naman ng budget siya. Di pinadalhan siya ng ilang milyon ba yung pinadala sa kanya? Yung sa last half niya ng 2022. Yan yung confidential funds eh. Kaya, ibig sabihin, hindi sanay sa maliit na budget. Ngayon, gagawin yung presidente. Di lalo nang mas matindi yan. Baka mas matindi pa yan kila Saldico. Hindi pala baka, sigurado. Kasi presidente. Kaya yung mga sinasabi na yan ni Jimmy Bundok, yung mga wala daw tiwala kay Sara, subukan daw muna. Anong subukan? Subok na. Subok na. At kilala na yan. Ayaw nyo lang kasing paharapin sa mga kaso laban sa kanya. Ayaw nyong isa ilalim sa impeachment. Dun sana magkakasubukan. Ang sinasabi, kung talagang wala yang ginawang masama si Sara, haharapin niya yun. Hindi pipigilan. Bakit pinigilan nyo? Ayaw nyong maisa ilalim sa impeachment. Kasi alam nyo na maraming ebidensya at hindi kayang depensahan ni Sara. Yun. Kaya paano mo ngayon susubukin na subukan muna daw si Sara? Subok na yan. Subok na korap. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, dito tayo sa pangalawang topic natin. Nakakatuwa itong sila Grico Bellica. Itong si Grico Bellica, nakakatuwa. Kasi, yung pangalawang araw ng rally, nung unang araw pa lang ng rally, November 16, sabi ni Grico Bellica,
Sabi ni Grico Belica, walang kulay at partido. Mm. Leni Robredo, invited to join anti-corruption rally in EDSA. Greco Belhica. Yan yung ano, invited daw si VP Leni. Siyempre, ang iniimbitahan diyan yung mga kakampings. Ha? Bakit? Nakita nyo na ba na pukunti kayo? Pukunti. Ang estimate ng mga pulis nung umaga 2,000 ay nung simula pa lang 2,000. Nag-peak daw yata alas 6, alas 7, 4,000. O yun, lahat na ng pwersa ninyo ng DDS, pinanawagan nyo. Sabi, mga retired military officers, mga mga PDP laban, mga civil society daw nila, lahat ng sectors, pinanawagan na nila dun sa EDSA. O kaya lang ang nangyari, iilan lang. Ang ganong bilang, 2,000 o 2,000 to 4,000, maliit yan. Para sa para sa isang lahat na ng pwersa ng DDS yun. Kasi wala naman sila doon sa Luneta kasi ang nandun iglesia. Ibig sabihin, yung KOJC, yung JIL, yung PDP Laban, yung mga grupo nila Celes, yung grupo ng mga retired generals, dapat ambit yung DDS doon. Kaya lang kukunti yung nandun sa EDSA. O ngayon parang nananawagan na ngayon si Greco Belica kay BP Leni. Sana daw pumunta doon sa EDSA. Ha? Ang sabi niya kasi wala daw kulay yung walang kulay daw yung pinaglalaban nila. Wala daw kulay o halong politika yon. Lahat daw ng laban sa korupsyon ay iniimbitahang sumama doon. Ay siguro inaasahan ni Greco Belica, pag pumunta doon si Leni, maa-attend ang mga kakampings na tagasunod ni Leni. Kawawa naman itong mga DDS na to dahil hindi makatipo ng maraming tao kung sino-sino na ang iniimbitahan. Kung sino-sino nang inimbitahan. Paano naman sa kanila sasama si VP Leni? At ang mga kakampings. Noong September 21, ginawa rin nila yan. Yung mga kakampings, ay yung mga dilawan, saka yung oposisyon, civil society, simbahan, nandun sa EDSA PPM. Sa EDSA People Power Monument, itong si Greco Belica, nasa doon sa may gate 4 ng Camp Aguinaldo, nagrally sila, yung UPI, United People's Initiative. Gusto nila sumanib doon sa mga nagraraling mga civil society at saka simbahan sa EDSA PPM. Ngayon, pumunta sila doon, sila Chavit Singson, binu sila. Kasi hindi naman sila welcome doon. Kaya itong mga DDS, dahil kukunti ang tao nilang namomobilize, ang ginawa nila, sasanib sana doon sa Iglesia ni Cristo, hindi sila pinapasok. Noong September 21, sasanib din sana sila doon sa EDSA PPM, sa mga dilawan, kakampings at saka mga oposisyon, civil society, hindi rin sila pinapasok. Yung problema kasi ng mga DDS, talagang walang tao eh. Talagang walang tao. Sila Eric Celes, nagrarally doon sa may EDSA shrine, may hanawak na megaphone. Nananawagan sa mga tao, napapaus na yata yun, nakikiusap, na sumama na. Wala namang tao. Kaya, ayan yung nangyayari dyan. O ngayon, humihingi na ng tulong si Greco Belica kay Leni Robredo. Sana daw, kung natanggap ni Leni Robredo yung imbitasyon, sana pumunta sa EDSA. Sa EDSA PP. Umaasa ba siya na pupunta dun si VP Leni? Siyempre, yan si Leni Robredo? Alam niyang pro Duterte yung rally na yan, tapos pupunta siya dyan. Hindi naman sira ang ulo ni VP Leni. Sila siguro. Pero si VP Leni, hindi yan. Bakit naman pupunta doon si VP? Kung pupunta pa si VP Leni, doon pa sa rally ng civil society at saka ng simbahan sa November 30, kung pupunta. Pero diyan sa rally ng Duterte, nangangarap ng gising naman ito si Greco Belica. Dahil lang wala na silang tao, wala silang tao, kukunti, gagamitin pa si VP Leni. Ay, naku, Greco Belica.
kayo kasi hindi talaga kayo nakaka-mobilize ng maraming tao. Yan, ang nagmo-mobilize Iglesia ni Cristo. Pero hindi naman sa inyo yun eh. Hindi naman organic nyo yun. Oh, talo pa nga kayo ng mga leftist eh. Yung mga leftist, doon, nung September 21, anti-corruption rally, baha sa Luneta. Yung rally ng Makabayan Black doon, 100,000 yun. 100,000 yun. Oh, kinahaponan, nag-rally pa yung trillion peso march. Oh, yung mga civil society sa kasimbahan, 100,000 din yun. Oh, pero kayong mga DDS, sabi ng pulis, 2,000 to 4,000. O imagine niyo yan. Sa akala ba natin malakas kayo? O, malakas daw. Marami daw silang supporters. Mukhang malakas lang kayo sa social media, sa mga trolls eh. Pag actual ng mga rally, wala. O, nagra-rally sila, ano lang, iilan lang. Kaya yan, ngayon, hihingi ng tulong kay Leni Robredo. Wala, asa pa siyang, asa pa itong si Grico Bilica na para namang a-attend si Leni sa rally nila. Ay, nako, itong mga DDS na to. Ito, panguling topic natin. Sa rally kahapon sa EDSA, People Power Monument, yung rallying inorganize ng mga DDS, ang organizer doon yung UPI, United People's Initiative. Ang UPI na yan, lumabas na yan nung September 21, sila rin yung nag-organize ng rally doon sa may Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Ang mga kilalang leaders niyan, yung mga retired general, sila retired Major General Pokis, retired General Orlando De Leon, saka yung mga vloggers na mga retired officers ng AFP, si retired Captain Dado Enriquez, retired General Johnny Macanas, yun. Yan yung mga kilala niyan UPI. Pero hindi lang naman mga retired military officers ang members ng UPI. Nagpapakilala rin yung leaders niyan, sila Greco Bilica, sila yung mga sila yung Kati Binag ba yun? Yung vlogger din na DDS din. Sila yon, mga UPI. Ngayon, yung UPI na yan, sila yung humingi ng permit doon sa rally sa rally ng DDS kahapon sa EDSA PPM. Ito namang sila Eric Celes, bangon sambayan naman ng grupo nito. Ito wala naman halos tao to eh. Nagra-rally doon sa EDSA Shrine. May megaphone siya doon, may mga kasama siya. Siguro mga 150 lang yun, 100. So ang ginawa nila Eric Celes, nagmarcha sila galing EDSA Shrine, may dala-dala silang mga placards, streamers, papunta doon sa EDSA PPM. Nung papasok na sila sa EDSA PPM, hinarang sila ng mga pulis. Bakit? Ay may mga panawagan silang Marcos resign eh. Bawal doon sa EDSA PPM kasi ang permit yata na linakad ng United People's Initiative, dapat walang mga seditious na panawagan, walang seditious na mga speeches. Ay para sa mga pulis, yung panawagan nilang Marcos resign, parang nag-aalsa ka na gusto mong patalsikin ng gobyerno. Di ayaw ng mga pulis, ayaw papasukin. Ayaw papasukin doon sa rally ng mga DDS. Yung UPI na silang yung makad ng permit, yung isang leader ng UPI, hindi ko lang tanda yung yung apelyido, pangalan nung na yon. Pero siya yung tumatayong leader ng UPI yung leader na yon. Parang retired military officer din yon. Ayaw niya talaga rin na na magkaroon ng mga panawagan ng Marcos resign kasi sila yung lumakad ng permit, mayroon silang agreement sa mga pulis at sa Quezon City government na hindi mananawagan ng mga slogan na posibleng pagmula ng init tulad ng Marcos resign. Pero siyempre, ang grupo nila Celes, talagang yun ang panawagan nila. Yan sila Celes eh. Mainit. Gusto talaga nila patalsikin daw si Marcos, tapos ilagay si Sara Duterte. Nagtalo ngayon yung mga leaders ng UPI kasi sabi nila, huwag kayong dito, huwag kayong gumamit ng mga ganyang slogan. Galit si Celes, bakit daw pagbabawalan sila? Ano daw yan?
ang EDSA daw ay para sa mamamayan. At bakit ano daw, ang panawagan naman talaga dapat daw ay BBM resign o Marcos resign. Medyo nagka-tensyon, nagkainitan ng mga diskusyon, nagkainitan yung mga DDS sa kapwa DDS, yung UPI sa si Celes. Mabuti na lang namagitan si Jimmy Bundok. Namagitan si Jimmy Bundok, ha? Yung attorney na ngayon na singer na kandidatong senador ng PDP laban. O di siyempre pinahupa ni Jimmy Bundok yung init. Saka si dating congressman si Jacinto Paras. Ayun, kasama ni Celes. Sinasabi nila ay nakiusap kami kay Attorney Torion at saka kay Mike Defensor. Sabi pwede kaming pumasok dito. Ay ini-insist talaga nung mga organizers na wag magbitbit ng placards ng Marcos resign kasi nga mainit eh. Ayaw nila. Parang katulad din yan nung nangyari sa Luneta. Eh di ba sa Luneta rin may rally yung iglesia? Ay ang nakalagay doon na panawagan ng iglesia, rally for transparency and for a better democracy. Wala dapat mga bitbit ng Marcos resign, Duterte, si Sara na ang gawing vice presidente. Walang ganon. Ayaw ng iglesia noon. Ay yung grupo rin ng Maisog, nagmarcha galing PM Calaw, sasali sana doon sa iglesia. Ay ayaw, hindi sila pinapasok. Ito naman dito naman sa People Power Monument, yung UPI na nag-organize ng rally, ayaw nilang manawagan doon ng BBM resign. Pero sila Eric Celes, galing ng EDSA Shrine, gusto nila makapasok sila doon. Kasi DDS din sila eh. Kaya nagkakagulo itong mga DDS ngayon. Mananawagan ba talaga sila ng Marcos resign o hindi? Yung iba, talagang gusto nila Marcos resign. Kaya lang, yung mga nag-organize ng rally, sila yung kumuha ng mga permit, siyempre, ayaw nila na baka makasuhan sila kapag mainit na yung sitwasyon dahil ang panawagan na Marcos resign. Kaya anyway, ang nangyari, nung bandang huli, pinayagan na rin si Celes. Pinayagan na rin. Nakiusap na lang si Jimmy Bundok. Ay, ano ba tong mga DDS na to? Ito naman kasing si Eric Celes. Bakit kasi hindi na lang siya mag-organize ng sarili niyang rally? Yung ang problema niya kasi, yun lang ang napapakilos niyang tao, 50, 100. Yun lang. Basta si Celes ang nanawagan, maliit. Maliit ang bilang ng napapakilos. Masyado kasing arrogante rin itong si Celes eh. Kala mo siya na lang yung magaling. Anyway, yan mga kabunyog mga babayan, ito ang ating Attorney Enzo Bunyog at Informador. Magandang araw sa inyong lahat.